po ay dati na hong, kumbaga, may kinalaman talaga sa science, sa engineering, di ba? Bakit ngayon lang po kayo na-involved dito po sa project na DOS? Napakaganda po ng tanong. Bakit nga kaya? Sa ngayong activity po, ngayon lang na-involve ang TUP sa ganitong invention and competition. Pero, pagdating doon sa mga supported projects of the university, supported by DOST, matagal na po, katulad ng sabi ko nga sa inyo kanina, marami kami sa mga estudyante namin ay sponsored ng DOST. Marami sa aming mga researches ay sponsored ng DOST also. Tulad ng sinasabi ko nga kanina, na yung na-invention namin na cold mix asphalt ay ready na po for commercialization. At ang problema lamang ay kinakailangan ito ay maipatent muna. Kasi baka pang in-reveal namin yung aming sikreto, ay kakita-kita namin wala. Guess nyo, nakita namin ni Alana pala. So, yung po tanong ninyo na bakit ngayon lamang kami nakita. Iba po yung nakikita sa tinititigan. Matagal na po kami tinititigan, ngayon lamang nila nakita ang aming kagandahan. If I may add also, TUP, I think the question is just, we are the first time to have the venue here in TUP, but we have been participating with the DUST exhibit and even competition. In fact, 3-4 years ago, we have won twice on first and third on the CBOL category for research. So we have been joining the exhibit. But of course, the venue as a venue, the first time was at TUP. Okay, follow up ko lang po. Kasi kung kayo po ay parating kasali, dapat talaga nagpapakilala din kayo, di ba? So, siguro every time, pwede dito naman, di ba? TUP is also a member of the Metropolitan Manila Industry and Energy Research and Development Consortium of DOST. Sir, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Si Peter Corpus po ako ng Remate. Lahat po tayo naging saksi doon sa nangyari kanina. Hanggang ngayon nakikita po natin. Kitang-kita po natin ng mga mata natin yung potensyal ng mga batang ito sa iba-ibang universidad. So I believe, and I think you also believe and agree with me na talaga naman na this young generation that we have is giving their best to give something for our community. Ngayon po, dahil po nakita na natin yung kanilang potensyal, ano naman po magiging hakbang ng ating universidad at sa ating DOST na tungkol sa mga batang ito na nakita natin may magandang kinabukasan para sa ating bayan. At alam kong naniniwala po ako na magiging malaking tulong para sa ating kinabukasan at the same time. Sa mga abroad, may mga competitions po regarding this talent or inventions. Pero po ba tayong plano sa ating mga kabataan tungkol sa mga bagay na ito to boost their moral and at the same time their skill regarding the inventing these very helpful endeavors that they have? Sir? Okay, with regards to these young inventors, tulad ng sabi ko nga, most of our students are scholars of DOST. But again, let me just clarify these things that not all of those students who wants to enroll in the university can be accommodated. Yearly po ay meron kaming first year applicants, numbering to 14,000. At hindi po namin nakukuha, ang kinukuha lang po namin yung top 4,000. So, maraming hindi natatanggap. Ngayon, when it comes to exposure internationally, sila ay, sa ngayon ay wala tayong masasabi na
Kung meron man ay bihira na naipapadala kami sa abroad. For example, one of our faculty members in the College of Engineering presented his papers sa New Zealand. It's all about civil engineering also, masonry. Now, doon sa mga estudyante naman natin, ang exposure nila ay competition between and among universities, private and public universities locally. Sir, sa Mapua po, no, if I'm not mistaken, that was 2 years ago or 1 year ago, meron sila sa engineering department which invented this bomb disposal robot na inilaban nila sa Japan. And we are proud being as a Filipino na we got at something done na we receive award. And syempre, kami naman po sa media, basta sa mga ganyang bagay, maasahan niyo po kami. Yun din po ang inahangat din po natin sa iba na sana ma-meet din natin yung ganun kasi I believe Filipinos, sabi niya, mas magaling sa iba. Kasi imagine sir, nakikita ko din po sa talent natin, yung mga tinatapon nga nila ng mga makinarya, napapakandal pa natin because of our genius mind. I believe we have the idea so far and so good we have. Ang kailangan lang po siguro natin, sir, with the help, I believe, of the universities na to keep, sabi nga, gawin nila ating scholar yung mga batang ganito, di ba? And through the help also of the technology of our DOST, magagawa po natin ito. Totoo po yung sinabi niyo na sana gawin nating scholars. If you're going to compare the tuition fee of Mapua and TUP, kung ang Mapua ay if they are spending 1,000 pesos per unit sa Mapua, sa TUP po they are spending 50 pesos per unit. Again, it is a private institution at they have the money. I don't know if it is relevant if I'm going to answer you this way. We all know for the fact that the budget for SUCs ay laging kulang. Laging kulang in the sense that sa ngayon ay pinabawasan nila doon sa MOOE. Pero hindi naman kami pwedeng magtaas ng tuition fee. Kami siguro ang isa na sa pinakamababa na paaralan sa pang-teknolohiya na sumisingi lamang sa mga mag-aaral ng 50 piso kada unit. Considering na ang gastos namin sa kuryente na lamang po ay nag-average kami ng 2.5 million a month. Sapagkat bilang isang technological institution, kung meron kami halimbawa na 50 unit ng welding machine na simula sa alas 7 ng umaga hanggat ika-siyam ng gabi ay aandar, sasabayan mo ng 1,500 computer units, sabayan mo ng LED machine, yung pong ikot ng aming metro ng Meralco ay mas mapabilis pa po sa ikot ng ventilador. Kaya po ito ay tinagurian ding ang mga bata ay iskolar ng bayan sapagkat ang gobyerno ay gumagastos na mahigit na 8,000 kada isang bata ang mag-aaral. Sapagkat kung tayo ay aasa sa mga matrikula ng mga bata, hindi sapat. Kaya consider po na ang mga mag-aaral ng State University ay iskolar ng bayan. At kami ay umaasa pa rin sa mga agency, sa mga ahensya na tulad ng DOST na patuloy na kinikilala ang kakayahan ng mga universidad para magkaroon tayo ng mga imbensyon at mga pag-aaral para sa ikalulutas ng mga problema at ikauunlad ng ating bayan. Salamat po. Magandang umaga po. Susan Lais ng Philippine Science Journalist Association.
ang tanong ko lang po ay, kung kanina po ay naglilibot na kami before kami naka-attend ng opening program ni Meli. Napansin ko po na talagang viable, maganda po yung mga sinasagawa ng mga bata. Paano po kung marami kayong mapipili at nangangailangan po sila ng suporta, paano po ang funding para may pagpatuloy po nila yung kanilang research? At pagka nabigyan na po ng pagkakataon na ma-commercialize, ano pong tulong ang maibibigay ng DOST? Thank you. Sino ka dapat ang mic? Thank you, Meli, rin sa Susan, napagdaan. Halo mo kayo ni Meli. Susan, Okay. Marami ng tanong na gusto ko sanang mag-contribute sa mga tanong. Sasagitin ko na rin yung mga iba pa. Itong ating ginagawa ay invention contest. Hindi ito inventor contest. So, hindi natin nag-uusapan dito na ilalaban natin yung magaling natin dito as a person there sa ibang lugar. Pero ito yung invention mismo ang ating interest. So, ibang usapan po yun. Natatapos yung galing ng bata, hindi yun ang pinag-uusapan, kundi yung ganda ng invention. So, itong activity na to, this is a regional invention contest which will become now inputs to the National Invention Contest next year. I think aware na kayo doon. Sa 2012, we will again organize the winners from all the regional invention contests ang magiging represented doon. At pipiliin natin ang pinakamagagaling na mga invention. So, hindi yung abilidad na mag-present, kundi yung talagang beauty, the ability of an invention or inventiveness. Kasi yung concept ng inventiveness, maaaring hindi nyo pa na-absorb yun. Pero kung isang engineer ka, marami kang alam na pwedeng gawin. No? Pero to jump from the present technology, state of the art, to something that is quite sabihin mong not common sense. Yung mga maliliit na increments na technological development, common sense yan kaya yan Pero to jump, yun yung tinatawag na inventive. Gaano kalaki yung ini-advance ng iyong invention? Yun ang pinagkakalunan dito. No? So, maaaring magsama-sama yung ibang inventions. And commercialization, of course, is very important to us now. At dyan din papasok yung aming tulong to commercialize these things. So, ang approach namin is intellectual property rights protection muna. And then, pag naprotektahan natin yan, we go to the fabrication of a prototype so that it can be tested in the industry. And then, finally, we help them in the small-scale commercialization so that more people can test it and refine it. Meron kaming konting pera dyan. Pero kung talagang i-mass produce na natin yan at magtatayo na tayo ng factory, dapat makitie up na yan dun sa mga private sector. Yun naman din, tutulungan din namin sila dun sa area na yun. As much as possible, merong ability to negotiate din itong ating mga inventor. So, other than intellectual property rights, kami sa TAPI, we would probably be going towards that area wherein the inventors will be trained how to negotiate, how to value their inventions. Para pag sabi nila, magkano royalty mo? O ako magpuput up ng planta, wala ka namang inputs dyan, akin lahat yung mga risks sasabihin ng investor. So we'll have to help the inventor to negotiate. Itong ating, by experience namin, nakita kami ng mga magandang invention, mga bata, may papakita dyan. Pero pag graduate nila, nakalimutan na nila yan. So, it's really up to our community to really try to catch yung mga technology na nakita ng mga bata. No? Kasi kung walang mag-commercialize yan, makakalimutan na natin lahat yan. In the past, we had several, ako kasi medyo 20 years na ako sa TAPI. Dami ko nang nakitang invention na napakaganda pero kinakalimutan natin. No? For example, sa dengue, meron tayong isang invention na na-develop sa UP na pag yung technology na yun, tinapon mo yun, tabletized yun, sa tubig, ang mga lamok dyan hindi na mabubuhay. Bakit? Kasi meron siyang film na kinecreate sa surface ng tubig. At yung mga larva doon hindi makakalutang. Mamamatay sila kasi kukuha sila ng oxygen
didikit sila sa surface eh. Kita nyo yung mga lab